have a heart like David's in times of uncertainties. Now, all of us, we go through a lot of different problems in our lives. Tragedies, accidents, sickness, financial troubles, a lot of things that are not under our control. And sometimes, we all differ how we react into our situation, even if we know that sometimes, alam na natin bilang isang believer that our God is the one who will deliver us. He is our resolution in everything. He is already finished with the work on the cross. And yet, there are times that we are uncertain and we do not know what to do. And that in that way, fear, doubt, weariness, disillusion, it sets into us. It sets upon us, and we are being misled. Sometimes we get confused, and that's where the enemy comes in to ruin us, to destroy our confidence and our faith in God. But the Lord's teaching us today that even in the times of uncertainties, we have to trust Him. And if there's a perfect template na dapat natin sundin, na binigay sa atin ng ating Panginoon sa Kanyang salita, ay ang ating kapatid, si David, King David, who was the king of ancient Israel. And the way that he responded to the situations in his life during times of uncertainties ay magtuturo sa atin kung paano natin haharapin ang bawat pagsubok sa ating buhay. Mahirap man to, hindi, mabigat man o magaan, if we follow the footsteps that David had in his lifetime, we will understand kung paano dapat humarap sa ating mga troubles sa buhay. So, tingnan natin yung salita ng ating Panginoon. In Acts 13:22, in the New King James Version, it says, "And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will." So talagang nakapagtataka. If you look at the history of King David, hindi naman siya perfect na tao. He was never perfect. But God was always saying that he is a man after his own heart. Can you imagine, sasabihin ng Panginoon na yung puso ng isang tao na to ay halos kapares ng puso ng Panginoon. Diba? Ano kaya ang meron itong si Haring David, si King David, bakit inihalang tulad ng Panginoon sa kanya ang puso ng ating Diyos? Tignan pa natin isang salita ng ating Panginoon dito. In 1 Samuel 16:7, in the ESV, it says, "But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." So ito ay isang paalala sa ating lahat na ating Panginoon na hindi po nakakatingin sa ating pananamit, sa ating itsura, sa ating demeanor or whatsoever, but He always looks at our hearts. Yun ang tinitignan una ng ating Panginoon sa atin. And from there, He saw the heart of David na para sa kanya. No? And we remember that during the time of David, when he was anointed by the Lord, di ba nung bata pa siya, so he was almost, sabi nila, estimates are 13 years old. Some estimates were nasa 15 siya. But I believe it was 13 years old pa lamang si David during that time. When he was anointed by Prophet Samuel in his time, ay ito pong si David, it was a time of uncertainty for the whole nation of Israel. Because they were being invaded by the Philistines. The nation of Philistines had come to attack itong Israel. At wala po silang kalaban-laban kasi grabe po ang armas. Kumbaga, ang Israelites noon, karamihan sa kanila ay makaluma pa yung mga gamit nila panggera, pero itong mga Philistines, meron na silang bronze and copper na mga espada, mga arrows, arrowheads, and shields. But the Israelites are not as much capable as them. And mahigit pa doon, meron silang mga giants, yung mga natirang mga naging apu-apuhan ng mga Nephilim, itong mga Anakim at mga Rephaim, mga higante, tulad nila Goliath. In a time of uncertainty, problema, na hindi nila mapaliwanag kung paano tayo makaliligtas dito. We are in a situation na wala tayong kalaban-laban. But David came into that very generation to show kung paano humarap sa kalaban, sa sitwasyon, sa problema, kung anong dapat attitude, anong puso ang ating dapat dala-dala. Para ipakita natin ang ating Diyos ay buhay sa atin. Even if we are under so much stress, duress, so much troubles and problems, we can still show our heart
like David in times of trouble. So si David, mga kapatid, ano-ano yung mga ugaling na meron siya na dapat natin tularan? Number one, he acknowledged God. Every time na meron siyang gagawin, bago ang kahit ano pa man, kahit pinupuro siya ng mga tao, it's all about the Lord. Kaya nung humarap siya, sabi nila, natatakot lahat ng mga Israelites, nakita nila isang Goliath na by estimates was 8 to 10 feet, napakahiganting tao. Paano natin ito lalabanan? Yung pinakamatitigas na warriors nila, even si King Saul. Si King Saul ay isa pong matangkad na tao. Estimates he was about 6-footer or something. But facing someone that is much, much bigger than him, lahat sila kinakabahan at natatakot. At ito pong paslit na si David dumating. Pinapadala lang naman ng keso ng kanyang tatay. Dali mo itong keso at itong mga pagkain ng mga tinapay sa mga sundalo at mga kapatid mo para makakain sila. Wala naman siyang plano makipaglaban. Pero dumating siya ron, nung makita niya na may nagsisigaw doon na tatalunin namin kayo sapagkat ang Diyos namin ang buhay, si Baal, si Baal. Ito pong Baal ang sinasamba din ng New World Order in this generation. Si Baal or Molech. So, hindi makapayag si David. Sabi niya, teka, sino tong uncircumcised Philistine na to na minamaliit ang ating Diyos na buhay, the God of the living armies? Who is this man? Hindi niya tinignan kung gaano siya katangkad o gaano siya kalaki. Tinignan niya agad ng Panginoon, sinabi niya ang ating Diyos na buhay. So sinabi niya, anong gagawin sa taong makapagpapatumba sa higanting to? He didn't acknowledge himself, but he acknowledged God. Kaya nung tinanong siya ni King Saul, bata ka pa, paano ka lalaban? Seasoned warrior yung kalaban mo. Matinding sundalo yan, higante pa, malakas. He knows how to fight, but you, isa ka lang pastol. So sabi niya, no king, God help me to kill or destroy the bear and the lion. He will do it for me, the same for this giant. He acknowledged. That's number one. That's the heart of David. In-acknowledge ang Panginoon. So pag may problema tayo, may trouble tayo, acknowledge mo agad ang Panginoon. Lord, I cannot do this. I cannot fight this. I cannot resolve this. I don't know what to do. But Lord, I will trust you. I will acknowledge your name. You are the one who will deliver me from this trouble. Yung po ang dapat natin gawin, number one. Number two, priority. Dapat Panginoon ang number one priority natin. In the times po na hinahabol ni King Saul si David, ang unang-unang ginagawa ng David lagi ay magpuri. Kaya nga yung Psalm, yung mga awit, karamihan na nandun ay galing kay David. Because he was always worshiping God, making God his priority. Hindi priority ni David na itrain yung kanyang mga sundalo para makaligtas sila kay Saul. Kasi sobrang lakas ng puwersa nila Saul, napakarami nila, laban sa ilang daang katao kay David. But what David did was to prioritize the Lord, to pray, di ba? Si Lord muna, bago tayo, ganun. Yun ang unang-una niyang ginagawa, pinaprioritize ang ating Panginoon. Kapatid, ganun ba tayo? When we are in trouble, when we have problems, are we prioritizing our God? Or we just go to the mga kung saan diskarte at kapit sa patalim para makaligtas lang tayo sa problema natin? How are we approaching our troubles when we are in the times of uncertainties? How are we dealing with that? Inuuna ba natin ang ating Panginoon? Nagdadasal ka ba kagad? Nananampalataya ka ba sa Panginoon? Lord, this is impossible. Pero sabi mo, Lord, in Luke 1:37, for nothing is impossible with God. How do we prioritize our Lord in our lives today, kapatid? Number 3, humble. Mapagpakumbaba. Yan ang puso ni David. Nung nagkasala siya, nagkamali siya. Imbis na ipapatay niya yung propeta, nagsabi sa kanya na nagkasala siya, na sinabihan siya na nagalit ang Lord sa kanya dahil sa ginawa niya. Dahil kung maalala natin si David, nakapatay ng tao, isang magiting na warrior niya. Pero sa pagkagusto niya sa isang babae, na technically asawa po ng kanyang sundalo, tinry niyang itago yung kanyang kalokohan. Nakapatay siya at nangalo niya siya, he committed adultery. And so God was angry with him during that time. Pero imbis na masabi niya na, wala akong magagawa, nagawa na yun, ganyan. No. He humbled himself and admitted to his sin. That's one thing that we have to do. Always admit to the Lord, Lord, I made a mistake, I'm sorry. Forgive me for my sin. Admit natin sa Panginoon, humarap tayo sa Panginoon, confess your sin to the Lord.
Confess natin yung mga pagkukulang natin. Lord, hindi po ako nakapaglilingkod sa inyo. Lord, hindi po ako nagbabasa ng Biblia. Lord, hindi po ako nagpa-pray. Patawarin mo ako. Hindi ko po sinasangguni sa iyo ang aking buhay. Hindi ikaw number one priority sa aking pagkatao. Unahin natin ang ating Panginoon, number one, by being humble. Siya ang Lord. Tayo kanyang servant. Tayo tagapaglingkod ng ating Diyos. Sunod doon ay consultation. David always consults the Lord. Before he moves, bago siya gumalaw, bago siya pumasok sa isang gera, tanungin muna ang Lord. Tatawagin niya yung priest ng unang panahon. Yung high priest. Sabi niya, High priest, can you help us? Ask the Lord. Shall we attack or shall we stay? Tinatanong lagi ni David. Knowing na si David ay isang seasoned warrior na during that time. Kilala na siya sa pagiging batikan sa gera. Pero kahit skilled na siya, he did not rely on his skill. He relied on the Lord by consulting first the Lord. Lord, what do I need to do? So sasabihin ng Panginoon, sige, umatake ka. Diretso, harapin mo sila mamaya. Yung sumunod na gera, dumating gera, malakas yung kalaban. 100,000 katao and more ang kalaban. So sabi ni David sa Lord, Lord, should we attack? No. Sabi ni Lord, hold back. Pagkatapos ikutan niyo sila sa likod. And that is the formula that we should have. In our troubles, in our problems, inuna natin ng Panginoon, nagkonsulta tayo sa Kanya, nagpray muna tayo sa Kanya, and He will give us guidance and wisdom. Diba? Dapat ganun tayo, kapatid. At higit sa lahat, David knew how to wait on the Lord. Kasi marami sa atin, hindi marunong magantay sa Panginoon. When we are in trouble, unang-unang ginagawa ng maraming tao, sinisisi ang Panginoon, grumbling. Lord, kasalanan mo to, bakit nangyari sa buhay ko to? We did not even look at all the perspectives. Baka may pagkakamali tayo. Baka naman may nagawa tayong hindi tama. Or maybe baka nakalimutan natin ating Panginoon. Or maybe baka sinusubok lang tayo ng Lord. Or maybe it is in an upgrading season, ina-upgrade tayo ng Panginoon para sa next season, mas magiging malakas tayo. Kaya binigyan tayo ng pagsubok. We cannot understand the wisdom of the Lord kasi mas matalino sa atin ang ating Diyos. His mind is so complex that we cannot fathom it. Hindi natin kayang abutin yung standards ng talino ng ating Diyos. Kaya nga nakakatawa yung mga atheists that they think na galing tayo sa unggoy. It cannot happen na nanggaling tayo sa isang animal. No? Because we were made in the image of God. We did not need to evolve at any point in time in history. No, hindi natin kailangan mag-evolve. Pero tinuturo sa atin ng ating Panginoon na mag-antay tayo tulad ni David. So during the times na hinahabol siya ni King Saul, imbis na magmaktol siya, magwala siya, bakit? Inanoint na ako na king, I should be the king, di ba? Pero nagantay po si David, the estimates of the time is about 30 years. Ganun katagal po nagantay si David bago siya naging hari. From 13 years old siya, na kabataan, nilagyan siya ng oil, ng langis ni Prophet Samuel, sinabi that you are now the king of Israel. Ang tagal bago naging hari siya agad, bago siya na-crown as king of Israel. So many troubles, so many problems that he faced. Pero he was patient. He never blamed the Lord. So this is the heart that we should pattern our hearts into. Gayahin natin mga kapatid, si David. Hindi po yung mga imperfections niya, but the things that he did na right sa harapan ng ating Panginoon. That's why the Lord said, this is the man that is after my own heart. Kapatid, tinitingnan ng Lord ang puso ng bawat isa sa atin. Doon siya nakatingin. How are you responding to the Lord even in the times of uncertainties? The Lord has given us two focus points. Number one, we all face troubles, but God will always deliver. Pangako yun ng ating Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Diba? Plans to give you a hope in the future. So many promises by the Lord. Supposed to be the head and not the tail. The lender and not the borrower. Napakarami po. Napakaganda ng mga pangako ng ating Panginoon. So even if we are in trouble, we are going through a lot of problems in this life, kasama natin ating Panginoon. He will always deliver. Number two, impossible to man, but possible with God. A lot of times in our lives, we are faced in a situation na wala ng pag-asa. It could be a health issue, could be a financial issue, could be a marital issue,
Could be something na sa pagpapalaki ng ating anak, maybe sa ating mga magulang may problema, maybe sa trabaho may problema, and sa tingin natin wala namang mangyayari, impossible. As a human being, it's always easy for us to think na wala namang mangyayari. Because most of us, we look by the physical perspective. Nakatingin tayo sa nakikita natin mga mata. And when we don't see anything na tumatama sa ating mga inaasahan, we get disappointed. We get discouraged. At doon nawawalan tayo ng faith. Pero sinabi ng ating Panginoon, di ba? It is impossible to please me without faith. Kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi siya mapiplease sa atin. And therefore, anong reward ang aasahan natin sa ating Panginoon kung wala tayong tiwala sa Kanya? Kasi kung binigay ng Panginoon lahat sa atin, ng libre, binigay na, dinaretso na, di ba? Hinihili mo, bigay ko na si Hila. Bibigay ko na lahat kasi yung anak. Maniniwala ka pa ba sa Diyos? Baka makalimutan mo kagad ang Panginoon, kapatid. That's the point. That's why God wants us to believe in Him, na even if wala pa yung ating pinagpapray, hindi pa dumarating ang ating pinapanalangin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Ganun tayo dapat, kapatid. Una, we face troubles, but God will always deliver. Lahat tayo, kapatid, dumaraan sa iba't ibang problema at trouble. Hindi ko alam lahat ng problema ng bawat isa sa atin, but the Lord knows everything that is happening inside our houses. All in our hearts. Alam ng Panginoon yan. Whatever it is na iniiyak mo ngayon, kapatid, alam ng Panginoon. Hindi nakakaligtas sa Panginoon. He knows the very thing that you are praying for today. Nakakalamat na nakikita yan ng ating Panginoon. In Psalm 34:19-20, in the New King James Version, it says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He guards all his bones, not one of them is broken." Sabi nga ng Lord, di ba? The weapon will be formed, but it shall not prosper. So hindi sinabi ng Lord na wala pong trouble. Hindi sinabi ng Lord na hindi darating ang problema. Kaya malinaw dito, many are the afflictions. Ibig sabihin, marami ang trouble ng mga anak ng Diyos. Kung ikaw'y nananampalataya sa Panginoon, susubukin ka. Aatakihin ka ng aatakihin ng kaaway. That's His design. Para hindi ka maging effective. So you cannot be used properly by the Lord. At darating ang time, bibitaw ka. Kapag inuna mo ang sarili mo, hindi ang Lord. That's why you have to understand that we will face troubles in this world. Kung hinarap ng Panginoong Jesucristo ang iba't ibang trouble nung time niya, ano pa kaya tayo bilang tao? But take heart, because God will always deliver. No? Hindi niya tayo pababayaan. Kaya marami affliction natin, but the Lord is telling us that He will deliver us from all of those things. Ano man yung kapatid, alamin ng Panginoon. Nakikita niya, nalalaman niya, tinatakbo ng puso mo. And maganda pong storya kay David. Ito pong si David matulungin. Nung hinahandling po siya ni King Saul, imbis na isipin niya lang kanyang sarili, sakto nakakuha siya ng maraming pagkain, ng maraming supplies. So malapit siya sa isang city sa Israel, and nakita niya yung mga tao doon medyo, alam mo yun, salat ng konti sa resources. So he came there with his soldiers, si David, King David. Technically, hindi pa siya king during that time. He was still being hunted down by King Saul. So pumunta siya ron, binigyan niya ng pagkain ng mga resources yung mga tao, yung mga people of Keilah. So pagdating niya ron, ang dapat na ginawa ng mga tao sa Keilah, ng mga mamamayan doon, ay magpasalamat kay David. David, salamat sa pagkain na binigay mo. May pagkain kami ngayon. Pero anong ginawa po ng mga taga-Keilah? Nung nakalingat ng konti si David, pinatawag nila si Saul. King Saul, nandito yung hinahanap mo. Yung hinahunting mo si David. Sometimes we go through those kinds of trouble. Such problems. Why? Because minsan ang kaaway, gagamitin yung mga kamag-anak natin. Gagamitin yung mga kaibigan natin. Gagamitin yung mga malapit sa atin para wasakin ang buhay natin. Naintindihan ba natin yung kapatid? The enemy can use anyone. Especially those who are not in faith in Christ. Lalo yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon. So huwag kang magtataka, kapatid, pag may umaatake sa iyo na mahal mo sa buhay. It's a given. Mismo mga kababayan ni David na tinulungan niya yung ginawa sa kanya. So David was supposed to be hunted down kasi nakarating sa kanya yung balita. David, binetray ka ng mga taga-Keilah. Paparating na si King Saul para patayin ka. So si David, tumakas siya. Papunta sa isang bundok, umakit siya. Sakto, nung pababa na siya sa bundok sa may kabilang side, at si Saul,
Maaabutan na siya kapag kung nakarating si Saul sa may tuktok ng bundok, pwede na nilang sibatin si David. Pero ganito po ka-timing ang Panginoon. Sakto nang aabutan niya na, kumbaga, split second paparating na si Saul kay David para hulihin siya. Biglang may sumigaw sa likod. King Saul, inaatake tayo ng mga Philistines. Bumalik po kayo. Narinig ni David yun. The Lord saved David in just the nick of time, clutch moment, kapatid. Marami sa atin makakaranas ng kapatid. Kung ikaw ay nagtitiwala at nananampalataya sa ating Panginoon, kapatid, tanda mo, hindi kanya pababayaan. When you are in the times of uncertainties, intangible sa buhay mo, and hindi mo paliwanag, Lord, what is this tragedy? What's happening, Lord? Why did you allow this? Lord, I'm giving this all to you. Save me, deliver me. Ganun po ang ginawa ni David. Inuna niya ang Panginoon. Kaya nung siya ay nasa trouble na, mapapatay na siya, the Lord made a way for him to deliver him from his trouble. May tumawag bigla kay Saul or King Saul. Ganun gumalaw ang ating Panginoon. So minsan, hindi natin naiintindihan lahat ng galaw ng ating Diyos, pero magtiwala tayo. Kung binigay natin yung problema natin sa Kanya, He's the one who's going to deliver us. Let us trust Him, kapatid. Pangalawang focus point, impossible to man, but possible with God. Tandaan natin, kapatid, that whatever it is that we face in this life, wala pong bagay ang nalilingid sa ating Panginoon. At sabihin man ng ibang tao na imposible na, pero sa Panginoon walang imposible. Kaya ng ating Panginoon yung kapatid. Ano man yan, ibigay natin sa Lord. In Luke 18:27, in the NIV version, it says, Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. Ayan. So marami sa atin ganito. When we hear the doctor say na ito yung sitwasyon, mawala na tayo ng pag-asa. Pag sinabi sa atin na wala na, maiilit na yung bahay, katapusan na. Wala na tayong titirahan. It's easy for us to give up. Pero kapatid, remember that when we face so much trouble in this life, that is also an opportunity. Ito yung pagkakataon para sa ating Panginoon para ipakita niya sa atin kung gaano siya kabuti, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano siya ka-great and should be glorified in our lives. Huwag natin limitahan ang ating Panginoon. Do not put the Lord God in a box. Huwag natin siya ikahon. Sapagkat napakarami po ang kayang gawin ng ating Diyos. So magtiwala tayo sa Kanya. Even if hindi natin naiintindihan, ibigin natin sa ating Panginoon. So it is impossible with us, but God, with Him, that is possible. Your troubles ay easy lang sa ating Panginoon. Easy sa ating Diyos. Ang tanong, kapatid, nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Most of us just want to give up. We want to give up pagka the first thing na nakita natin na parang imposible yung problema, bumibigay agad tayo. No? I remember there was a brethren of mine na matagal na panahon na. And I was in trouble. No? Yung asawa ko noon ay nakunan. Agaw buo siya sa isang hospital. And technically, syempre, nawalan kami ng anak during that time. It was so painful to me. And grabe po yung nangyari kasi sakto nung time na nangyari yun, wala kaming pera. Hindi namin alam kung saan hugutin ng pera. In yung hospital, humingi na sobrang daming babayaran. I didn't know what to do kasi yung asawa ko, ang tagal niya ron sa loob ng room ng hospital. Hindi siya pinapalabas. So probably, we were waiting 6 or 8 hours na wala akong idea kung buhay ba siya or patay siya or anything. And sa mga nangyari, tinanong ko ng isang kapatid, sabi niya, anong pakiramdam mo sa mga nangyayari ito? Sabi ko, well, yung asawa ko ay gift sa akin ng ating Panginoon. Hindi ko pag-aari ang buhay niya. Caretaker lang ako ng buhay ng aking asawa. So ako, nagpapasalamat ako sa buhay niya. And ako, gagawin ko, pupurihin ko ang Panginoon ano man ang mangyari. Whatever it is that's happening right now, sabi ko, I cannot understand it. But praise be to God. That response is the same response that Job had. Hindi niya maintindihan ang sitwasyon nung panahon niya. But he praised the Lord. Sabi sa akin ng kapatid na yun, kung ako yan, baka siguro hindi ko na kinaya, baka bumitaw ako sa Lord. Sabi ko sa kanino, when you are in the situation na hindi mo mapaliwanag, let the Lord do it. Because hindi lahat ng bagay kaya natin kontrolin. Di ba kapatid? Kapag ang iyong bang asawa ay nagtrabaho, ang iyong anak ay pumunta sa eskwela, kontrolado ba ang buhay nila? Di ba 24/7 you cannot look at them?
Pwede mo bang i-monitor ang paghinga ng iyong anak? Eh baka hindi na humihinga ang anak ko, kailangan ko titigan, baka may mangyari. Yung asawa ko lumabas, baka may mangyari sa kanya. Yung kapatid ko, baka may something. No. Kapatid, there are things that are beyond our control. The situation in our lives, our body, our health, our finances are not always in our control. Wala yan sa power natin, kapatid. So kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Siya ay mabuti. At siya ay tapat. Kung paano kanya pinagpala noon, magtiwala ka rin ngayon. Huwag mong kalimutan na mahal ka ng Panginoon. Ganun na ating Diyos sa buhay. At kung tapos natin, let us remember that our God is the same God who made the way before. Kung ginawa niya yan noon, gagawin niya rin ulit yan, kapatid. Magtiwala ka. He goes with us in our troubles. Kapatid, let us remember that in our troubles, hindi tayo mag-isa. Hindi sinabi ni Lord na iiwanan niya tayo doon sa trouble pag pinayagan niya ang kaaway na tayo mapunta sa trouble. It only means that when we are in trouble, katuwang natin ang ating Diyos. Sasabahan niya tayo para makaligtas tayo to sustain us, to redeem us. And lastly, God will restore. Kung ano man ang nawala, kung ano ang ninakaw ng kaaway, babayaran niyo ng kaaway. God will restore to us what was stolen. But we must be faithful to the Lord our God. Huwag tayong bumitaw. Do not give up hope. Even if the situation looks bleak, magtiwala tayo sa ating Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Ganun ang ating Diyos. Hebrews 13:8 in the NET version, it says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Ang Panginoon po natin ay hindi po bagitong Diyos. Hindi po siya rookie or anything. Or parang iba na ang panahon ngayon. Kasi may mga ganong Kristiyano, alam po ba natin yun? Na sinasabi nila, wala na mga prophets ngayon, wala na mga apostles, wala nang ganyan, wala nang ganon. Kapatid, ang tanong ko sa ating lahat, if there are people na sinasapian ng masamang espiritu at gumagalaw ang powers of darkness in this world, now why are you not believing in the power of the Holy Ghost? To give the gift of prophecy, the gift of apostleship, the gift of evangelism, the gift of preaching. The same God that we had before is the same God that we have today and forever. Hindi po nabawasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, so huwag nating limitahan ang ating Diyos. So kapatid, anuman ang trouble na hinaharap mo, kaya ng ating Panginoon. Because we have the same God. In the ancient times, as He is today for all of us. Same God today and forever. Ganun po ang ating Diyos. So huwag natin kalimutan yung kapatid. Huwag natin limitahan ang ating Panginoon. Huwag tayong tumingin lang sa nakikita ng ating mga mata. Magtiwala tayo sa Kanya, kapatid. Yan ang assignment natin sa Lord. Nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Teka, kailan ba tayo huling nagdasal? Nagdadasal ka pa ba, kapatid? Ano man yan, isinasangguni mo ba sa ating Panginoon? O baka hindi na? Dinidiskartehan mo na lang. Para lahat ng Pinoy, mahilig sa diskarte, kaya puro palpakan lumalabas. Diba? Kung meron tayong diskarte na dapat gawin, ang best na diskarte ay manalangin. Pag hindi mo alam ang gagawin, luhod agad sa Panginoon. Lord, rescue me. I don't know what to do. Save me. Gayahin natin si David, kasi ganun si David eh. When he doesn't know what to do, una lapit ka sa Panginoon. Diba? Ganun ang ginagawa niya. Lapit agad sa Lord, kanta agad sa Panginoon, worship agad sa Panginoon. Because God inhabits praises of men. Tumitira po, nag-inhabit ang ating Diyos sa ating mga pagpupuri. So when you are facing trouble, kanta ka ng pagpupuri sa Panginoon. Ganun ang gawin mo. And then magdasal ka. Sa tingin mo, nakikita ng Panginoon, nakikita niya at alam niya. And He knows in His own perfect time, He will deliver you. In Psalm 91:14-16 in the NKJV, it says, because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. So remember, kapatid, hindi tayo mag-isa sa mga trouble. Hindi sinabi ng Lord na hindi darating ang problema. Darating yan, kapatid. We are in a corrupted world. Simula na nagkasala sa Eva at Adan, ang powers ay nasa kaaway. Pero hindi ibig sabihin na yan, ang Panginoon ay mas mababa ang power. We are made victorious through Jesus Christ. So the enemy is now under our feet.
Diba? Kaya sabi ng Panginoon, diba? He will soon crush Satan underneath our feet. Romans 16:19, diba? Ganun po sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Mas makapangyarihan ang ating Panginoon because every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord of all. So ano man yung mga troubles sa pinagdadaan natin, yung mga uncertainties, kasama natin ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan. Most of us, we forget. And para hindi natin makalimutan, count your blessings. How do we count our blessings and why should we count our blessings? Lord, I remember 10 years ago, 5 years ago, I had a sickness, niligtas mo ako. Hindi mo ko iniwan. Why would I think na iiwan mo ko ngayon? Panginoon, there was a time na wala kami makain. Binigyan mo kami ng makakain, binigyan mo kami ng blessings. Bakit sa tingin ko hindi kami makakakain today? That's the secret, kapatid. Count your blessings. Kasi ganito po si David. Inaalala niya yung mga ginawa ng Panginoon noong unang panahon. Diba? Sabi niya, diba? Ayaw maniwala ni King Saul. Paano ka lalaban sa isang higante? Napakaliit mo. Bata ka pa. Hindi mo kaya isuot yung kalasag, yung armor, kasi mabigat para sa iyo. Sabi niya, hindi ko po kailangan tong kalasag. Hindi ko kailangan ng espada, hindi ko kailangan ng mga panangga. Okay na sa akin yung makita tirador lang. Because God saved me before. He's made me save my sheep from death, from being mauled by the lion and the bear, and He gave me the ability to kill the lion and the bear. I remember it, my King. Ganun po ang ginawa ni David. He counted his blessings. So dapat ganun tayo, kapatid. Count your blessings. Make a stone of reminder, just like the Israelites. Kapag meron silang nilagpasan na trouble, magtatayo sila ng mga bato bilang paalala na ito, kaya dito niligtas tayo ng Panginoon sa Jordan River, maglalagay tayo ng mga bato rito bilang paalala sa atin na tayo niligtas sa ating Panginoon. So count your blessings. And sa pagharap natin sa trouble, hindi tayo mag-isa. Kaya nga napakaganda ng kanta na footprints in the sand, di ba? Because yung tao doon, natanong niya, Lord, I always remember, nung naglalakad ako sa Dalampasigan, dalawa yung set of footprints. Ang set ng aking mga footprint at yung paa mo, Lord, yung footprints po, oh God. And yet, Lord, why? In the most difficult times of my life, in the hardest points of my life, why did you abandon me, Lord? Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, no, my son, my precious son, I never left you. When you saw those footprints in the sand, just one set, and you did not see any other set, it was never your footprint, anak. It was my footprint. Because binuhat kita at di mo na kaya tumayo. Remember, kapatid, we are not alone in our troubles. Kasama natin ang ating Panginoon. He's the one who is carrying us, lifting us, uplifting us, encouraging us in all our greatest troubles. Kasama natin ang ating Panginoon. Last verse natin is 1 Peter 9:10 in the ESV version. It says, and after you have suffered a little while, the God of all grace who has called you to His eternal glory in Christ will Himself restore, confirm, strengthen you, and establish you. So kapatid, remember that whatever it is that you are facing, that we are facing in this life, it is multifaceted, complex ang responde ng ating Panginoon. Pwedeng pagtuturo, pwedeng paalala, pwedeng correction, to give us hope for the future, to train us for the coming days. We don't know kung paano gumalaw ang ating Panginoon. Pero sinasabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Kasi even if nag-suffer tayo for a little while, then later on, by His grace, i-restore niya tayo, ibabalik niya tayo, i-confirm niya tayo so that people will honor us once again. Alam mo ba yun, maraming taong, minsan, dumaraan ka na sa problema, kinukutsa ka pa, inaasar ka pa, minamalait ka pa kasi sasabihin nila, kaya ka dumadaan sa kanya kasi makasalanan kang tao. O kasi, tinawag mo yung Jesus Christ mo, ayan, yung Jesus Christ mo, hindi ka tinutulungan. But the Lord will be the one to confirm us. Kaya sabi niya, di ba, I will place a banner of love, a standard of the banner of my love in the presence of your enemies. Sa harapan ng mga tao, tumutulig sa atin, ng mamaliit sa atin, ng mamaltrato sa atin, ipapakita ng Panginoon, ito yung anak ko. Pagpapalain ko siya. Minaliit ko siya pero hindi. Sasamahan ko siya. Ipapakita ko sa inyong lahat kung gaano ko siya kamahal.
Kapatid, tandaan mo, special ka sa Panginoon. Your life is never an accident. There's a reason why you are in this generation. Tayong lahat. In this generation na inaatake tayo ng New World Order, the reason why we are here is may purpose ang Panginoon para sa atin. Huwag mong kalimutan yung kapatid. And after a little while, the Lord God will strengthen us and establish us. Ilalagay kasi tayo sa ating pedestal kung saan niya tayo talaga dapat ilalagay to reward us, to bring us to our own promised land. Kasi bawat isa sa ating kapatid ay may sarili-sariling promised land. And the Lord never forgets about those things. Sometimes we forget that the Lord is with us. So ano man yung burden mo, kapatid, sabi ng Lord, let us cast all our burdens to Him. Agano man yung kabigat, kayang buhatin niya ng ating Panginoon. Sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. And remember that God is fighting for us. He will always fight for us to push back the powers of darkness in our lives, in our families, in our ministries, to help us out. Because one thing that we have to understand, kapatid, we will not be shaken. Hindi niya tayo iiwan ng ating Panginoon. Even dumating lahat ng troubles, dumating lahat ng problema, God is on our side. Can you imagine that, kapatid? If there's one being na kasama natin sa lahat ng troubles natin, yun ang ating Panginoon. Sino ang lalaban sa'yo? Sino ang tatalo sa'yo kung kasama mo ang Panginoon? Yes, in our eyes, we might say it is impossible. But with God, this is possible. God is on your side, kapatid. Today, ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Kanya? It is high time, kapatid. Ibigay mo ang tiwala mo sa Panginoon sapagkat hindi ka niya pababayaan. He is with us. He is with you. He is with all of us. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat, kapatid, sa pakikinig natin lahat, and salamat sa ating mabuting Diyos na binigyan tayo ng mensahe for today. Kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You just chanced upon this video in YouTube or in Rumble, and nagtataka ka, what is this message about? But kapatid, there are no accidents in this life. The Lord knows why you are here today. And kapatid, for one thing, you have to understand, there is someone who loves you more than you love yourself, and someone who cares for you in your life. Because kapatid, lahat tayo ay may destination. In this life, ilang taon lang itatagal natin sa mundo na to. Hindi tayo lalagpas sa 110 or 120 years. We are all bound to die one day. At sa pagkamatay natin sa mundo na to, ang destination natin dalawa lang. Either heaven or hell. Ang impyerno lamang or langit. For sure, you do not want to go to hell. All of us would want to go to heaven. Diba? But to go to heaven, there's a process that you have to do. And what is that process, kapatid? You have to believe that someone died for you on the cross 2,000 years ago para tubusin lahat ng mga kasalanan mo. To be the ultimate sacrifice para hindi ka mapunta sa impyerno, para makarating ka sa langit. Only thing that you have to do is to believe in Him, declare with your mouth that He is Lord of your life, He is God of your life, and He will save you from your sins. Humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo sa Kanya, magtiwala at manampalataya ka sa Kanya, at ililigtas ka niya, kapatid. You want to receive that free gift from our God, our Savior, Jesus Christ. Pray with me today. Let us pray, kapatid. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos at tagapagligtas. Ako po humingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po humingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Na regalo mo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Makakasama kita sa langit. Makakasama kita sa langit. Balang araw. Balang araw. At habang nandirito pa ako sa lupa, tulungan mo ko maging mabuti. Tulungan mo ko maging mabuti. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoon, tinatanggap kita ng buong puso, isip at kaluluwa. Ng aking buong puso, isip at kaluluwa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. Sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos. At ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin.
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen, amen, at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa'yo. You are now a new creation. The old is gone, the new has come. God loves you more than you can ever imagine. If you need help, kapatid, or assistance in growing in your faith in Jesus Christ, reach us out to us via social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo, kapatid.